ni Abdullah bin Zubair ay hindi rin matatawaran. Pati yung physical ano niya. Kasi meron din pagsabi na kapag siya sumakay sa kabayo, alis yung paa niya, sumasayid na sa lupa. Ganun siya, kumbaga kalaki, kaganda yung katawan. Ganun nila dinescribe si Abdullah bin Zubair. Tapos sa narration meron din nasabi na ang katumbas ni Abdullah bin Zubair ay parang 1,000 tao. Kumbaga sa battlefield. Yun yung mga nakuha natin sa research natin na yung katumbas na ni Ibn Zubair ay parang 1,000 tao. At bago makalimutan, simula pa lang ng pagkabata niya, ang unang salita, kumbaga unang words na nabanggit niya ay espada, scythe. At doon, kumbaga, ang naging paborito niyang laruan ay espada talaga. So doon na nakikitaan na balang araw magiging isang magiling na tagapagtanggol ng Islam si Abdullah bin Zubair. Kasi kalimitan naman kapag ang mga bata ang natututunan niyan, papa, mama, ang unang words na lalabas sa bibig nila. Pero si Abdullah bin Zubair, ang unang words na nabanggit niya ay scythe, espada. Ito yung mga katangian niya. Matapang at hindi natatakot sa panganib, matatag sa prinsipyo, masigasig sa pagsamba at pag-aayon. Yung pagiging masigasig sa pagsamba at pag-aayon, matatawag natin mamaya siya. Meron na nangyari sa history ng Islam nung nagkaroon ng unang fitna. So, sabi lang natin ang sasaglit lang po, mabilisan. Yung ang masalitang fitna ay nangangahulugan ng pagsubok o katuluhan sa kasaysayan ng Islam. May dalawang malaking digmaang sibil sa unang panahon. Ang first fitna at ang pangalawang fitna. Yung first fitna, ano ang sanhi nito? Nagsimula ito nung pagkamatay ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang ikatlong kalifa ng Islam. Maraming Muslim ang nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Kumbaga, gusto ng iba managot yung sinong pumatay kay Uthman. At yung iba naman, nagtatanong kung sino ba yung susunod na magiging kalifa. Yun yung fitna na namuo nung pagkamatay ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapos sa narration, may isang sahaba na si Urwa. Sinabi niya na sa tatay ni Abdullah ibn Zubair, na si Zubair na, mayroong sugat siya na kasing laki ng kamao. Kumbaga tatlo na pwede mo ilagay yung kamao mo dahil doon sa pagkakasugat nito. At ganoon din si Abdullah ibn Zubair. Kumbaga, nagtamo rin siya ng sugat ng kung di ako nagkakamali ay 26 na sugat dahil sa pagtatanggol niya kay Uthman. At sinabi niya na itong mga sugat na to, ito yung araw na ipinagtanggol o si Uthman alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ano yung pangalawang fitna? Yung pangalawang fitna, nagsimula ito pagkatapos mamatay ni Muawiyah at pumalit ang kanyang anak na si
Yazid ibn Muawiyah. Isa sa mga tumutol ng sa pagiging amir nito ay si Abdullah ibn Zubair. Pero bukod sa kanya marami ang tumututol. Kasi bakit? Hindi na, kumbaga parang ginawa na yung namamana yung pamumuno. Kaya hindi sang-ayon ang ilan, at yung iba, hindi sang-ayon sa kakayanan ni Yazid. Doon nagsimula yung pangalawang fitna. Ibuod natin, yung unang fitna ay tungkol sa hustisya, pamumuno, matapos ang pagkamatay ni Uthman. Ulitin natin. Yung unang fitna ay tungkol sa pagkuha o paghingi ng hustisya at yung pamumuno kung sino susunod na maging Amirul Mu'minin matapos ang pagkamatay ni Uthman. Doon nagsimula ang unang fitna. Yung pangalawa, ito yung patungkol naman sa sistema ng pagpili ng pamumuno dahil sa nagkaroon na ng parang dynasty. At ang napili nga ay si Yazid. So, bago yung huling araw, huling sandali ni Abdullah ibn Zubair, si Abdullah ibn Zubair at kanyang ina na si Asma ibn Abu Bakar ay nakapag-usap na to. Bago ang kanyang huling laban, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang isang ina at ang kanyang anak. Pumunta si Abdullah ibn Zubair sa kanyang ina noon ay halos 100 ang bulag na at bulag para humingi ng payo. Sinabi niya sa kanyang ina na may ilang tao na nagmumungkahi na sumuko na siya kapalit ng kaligtasan. Kung parang sumuko na lang siya para ligtas siya. Pero anong payo ng kanyang ina? Anak ko, sabi niya gano'n, kung ikaw ay nasa katotohanan, manatili ka rito at mamamatay na may dangal, huwag mong hayaan na paglaruan ka ng mga anak ni Umayyah. Yun yung sagot ng nanay sa kanyang anak. At isa sa, ayon pa sa nabasa ko, tinanong pa nga ni Asma bin Abu Bakar, tinanong niya, Abdullah, ano yung suot mo? Kumbaga, mayroon kasing baluti yun. Di ba may mga tayo, may sa panahon ng Rasulullah may mga baluti sila. Kumbaga, parang sinabi ni Asma ibn Abu Bakar na hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na kailangan yan. Tapos dinagdag pa niya, ang tupa kapag pinatay ay hindi na nasasaktan sa pagkamatay. Sa pagkatay. Ulitin natin, ang tupa kapag pinatay ay hindi na nasasaktan sa pagkatay. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ay para sa tama at katotohanan, hindi mo ito dapat katakutan. At dahil sa payong ito, nagkaroon ng lakas ng loob. Kumbaga, alam na natin matapang si Abdullah ibn Zubair. Pero lalo siyang, kumbaga, yung lumabas yung tapang niya. Kaya, yung baluti na yun, tinanggal niya eh. At pumunta sa labanan. Ang kanyang pagkamatay. Lumaban si Abdullah ibn Zubair hanggang sa uli. Siya ay napatay sa labanan sa Makkah noong 692 CE. Pagkatapos ng mamatay ni Abdullah ibn Zubair, siya ay ipinako o sinabi ng kanyang katawan bilang babala sa iba. Kung parang sinabi nila na huwag yung tularan itong taong na to kasi parehas din ang nangyayari sa inyo. Kumbaga parang makikita natin dito na yung pagpako sa krus, hindi ito tanda ng kaligtasan. Kumbaga, pag
pag ikaw pinako sa krus, ibig sabihin, may ginawa kang krimen. Kumbaga hindi ito tanda ng kaligtasan kung saan yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, yun ang paniniwala nila. So sa Islam, napakalinaw na hindi ito, kumbaga, hindi ito palatandaan o hindi ito tawag dito, tanda ng kaligtasan. Kumbaga parang ano pa nga ito eh, pangungutya. So napakalayo nung pananaw ng iba nating mga kapatid patungo sa krus. So, nung nalaman ni Asma ibn Abu Bakar, yun nangyari. Ito yung isa sa mga famous din na sinabi niya, hindi pa panahon para bumaba ang mga bayo. Na ang ibig sabihin na sapat na yung mga nangyari. Mag-move on na tayo. Kumbaga parang ilibing na ng maayos ang kanyang anak at kalimutan na yung kumbaga parang sapat na yung nangyari. So, pagkakasabi nito, ibinaba na yung katawan ni Abdullah ibn Zubair at inilibing ng maayos. Ano yung aral mula, ang aral mula sa kanyang buhay? Yung paninindigan sa katotohanan kahit mahirap. Yung katapangan sa harap ng panganib. Biruhin mo, sa huling sandali ng kanyang buhay, humingi pa siya ng payo sa kanyang nanay, pero yung ibang magulang sasabihin niya, sumuko ka na, mabuhay ka lang. Kumbaga parang mas pipiliin ng nanay na makasama siya ng matagal kaysa sa mamatay. Pero iba yung tapang na ipinakita ng kanyang nanay. Diba? Kumbaga sinabi niya pa na mas nanaisin niyang mamatay yung anak niya na nasa tamang landas kaysa mabuhay na nasa mga ibang sabi nating ibang landas. Yung malalim ng pananampalataya. Subhanallah, kumbaga parang ikaw, kapag siguro nandun ka na sa pingit ng kamatayan, naiiba na yung intention natin. Kaya, kumbaga, kapulutan din natin ang aral doon na kung talagang ang buhay natin ay binibigay natin o dinidedicate natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang dapat katakutan kahit na yung pinakahuling sandali natin. Ang kahalagahan ng mabuting pagpapalaki ng magulang. So, lahat naman tayo siguro dito ay magulang. So, kapulutan din natin aral na yung paano yung pagpapatarbiya sa mga anak natin. Kasi kung makikita natin, sabi nga, yung karapatan ng isang anak sa kanyang magulang, sa nagsisimula, sa pagpili pa lang ng kanyang